Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto! Generation C, our country free! Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Oh my God! Sa Legacy Hall, nakakarinig tayo ng pagputok ng mga barel. Kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report. Matapos ang 6 na buwang pagkawala, muling lumitaw sa Senado ang isa sa pinakakontrobersyal na senador ngayon, si Senator Bato de la Rosa. At ang kanyang presensya nasundan ng malaking pagbabago ng liderato sa Senado. Tangkang pag-aresto, palitan ng putok, pagtatalo sa plenaryo. At sa huli, muli siyang nawala. Ito ang mga pangyayari sa likod ng biglaang paglitaw at muling pagkawala ni Bato de la Rosa. Mula sa 6 na buwan na paglilipan sa Senado, nagpakita na muli si Senator Bato de la Rosa sa plenaryo. Mistulang hapong-hapo ang mambabatas dahil hinabol umano ito ng mga NBI agents na sinubukang ihain ang kanyang ICC arrest warrant. Oh, hinala ko ni mga NBA. Ni-wrestling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto! Ang tagpo ni De La Rosa at mga operatiba ng NBI, nabansagan pang ang Senate run matapos kumalat ang CCTV footage nitong nagkukumahog takasan ang mga otoridad. Hulikan pa nga ang pagkakatapa ni De La Rosa sa hagdanan kung saan nagtamo umano ito ng sugat sa kanyang mga daliri. Pero bakit nga ba biglang sumulpot sa Senado si Bato? Naging kritikal ang presensya ni Bato sa plenaryo dahil isa siya sa mga senador na bumoto upang mapatalsik si Senator Tito Sotto bilang Senate President. Pinalitan siya ni Senator Alan Peter Cayetano sa botong 13-9-2. Bukod dito, nabakante rin ang lahat ng komite. Ang pagbabago ng liderato ay sumalamin sa pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Senado. Dahil ngayon, muling napunta sa mayorya ang mga kilalang kaalyado ng pamilya Duterte. At ang kaganapang iyang sa Senado may kaugnayan sa nangyayari sa Kamara. Dahil sa mga sandali ring iyon, makasaysayang na-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon. 257 na kongresista ang bumoto pabor sa mosyon na tanggalin si Duterte. Samantala, 25 naman sa kanila ang hindi sumang-ayon at 9 ang nag-abstain. Ibig sabihin, gugulong na ang impeachment patungong Senado. Tinamon niya ako na samahan ko yung mag-aresto sa kanya. Nandito kami. Ang muling pagpapakita ni Bato sa Senado, hindi lang nagdulot ng pagbabago sa liderato. Naging daan din ito upang mapasugod ang kanyang kritiko na si Antonio Trillanes IV sa Senado. Ang pakay ni Trillanes na may bitbit na NBI, sunduin si Bato para mapadala na sa The Hague. Ipinangalandakan nito ang ICC arrest warrant ni Bato na hindi pa kumpirmado noong panahong iyon. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate? Ito na yata ang isa sa mga pinakamahahabang araw sa Senado. Mission failed si Trillanes sa Senado matapos ideklara muli ni bagong Senate President Cayetano na nasa ilalim ng protective custody si Bato at hindi kinikilala ng mataas na kapulungan ang ICC arrest warrant. Ngunit bago pa man matapos ang araw, opisyal nang isinapubliko ng ICC ang arrest warrant laban kay Bato.
nahaharap siya sa kasong crimes against humanity para sa kanyang ginampanang papel bilang dating PNP chief noong administrasyong Duterte. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, inisyu nito ang secret arrest warrant noong November 6, 2025. Nilinaw pa nito na isinangguni sa mga otoridad sa Pilipinas ang nasabing arrest warrant. Kinabukasan, May 12, 2026, nagparamdam agad ang bagong minorya na binubuo ni na Minority Leader Vicente Sotto III, Francis Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Nang maghain sila ng resolusyon na hinihimok ang voluntaryong pagsuko ni Senator Bato de la Rosa sa mga otoridad. Sa gitna ng kaguluhan sa Senado, nanawagan naman si De La Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na protektahan ang soberanya ng bansa at huwag siyang ipaaresto. Isang malaking pagbabago sa tono niya noon kung saan sinabi niyang handa siyang samahan si Digong sa dahe. Proteksyon na ang hiling ngayon ni De La Rosa, ngunit ito naman ang tugon ng Malacanang. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Siksik-liglig pa rin ang tensyon sa Senado, ngunit ngayon naman ay sa pagitan ni na Senator Robin Padilla at Kiko Pangilinan. And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution number 44. Ang face-to-face sa plenaryo umabot hanggang pagtatapos ng sesyon matapos isnabi ni Padilla ang pakikipagkamay ni Pangilinan. Panibagong araw, panibagong issue. Miyerkules, May 13, 2026. Patuloy pa rin ang debate ukol sa pagsuko ng mga otoridad kay Senator De La Rosa sa ICC. Nanindigan ng DOJ sa posisyon nito na maaaring arestuhin ang mambabatas. Bandang hapon, nagkaroon na ng usapan ng posibleng pag-aresto kay Bato. Ang TRO na inaasahan sana ng kanilang kampo mula sa Korte Suprema ay hindi na isakatuparan. At around 7 p.m. nag-announce yung OSAA na may lockdown and anyone who wishes to step out should step out immediately kasi hindi na makalabas-pasok sa building. Pero kami, sa press, di kami lumabas kasi right before that announcement, sabi din ng OSAA that they were going to arrest someone. Start na magputukan. We heard the alleged gunshots. Meron po tayong narinig na ilang pagputok ng baril. Nagkakaputukan po rito. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ah! Sa second floor ng Senado, sa Legacy Hall, nakakarinig tayo ng pagputok ng mga barel. Oh my gosh! Ivy! Tuloy-tuloy po yung putukan ng barel dito sa Senado ngayon. Hindi na po natin mabilang kung ilang putok ito, pero tuloy-tuloy ang putukan. Tuluyan na nga naging puno ng aksyon ang Senado at dumagdag pa rito ang pagdating ng mga kahon na naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bandang alas 8 ng gabi. Matapos ang engkwentro sa Senado kahapon ng gabi, pinangalanan agad ng kapulisan nitong Huwebes ng umaga ang suspect sa likod ng pagpapaputok ng baril sa Senado. Si Mel Oragon, isang driver ng NBI. Samantala, iginiit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ang unang nagpaputok ng warning shots na nag-udyok ng tensyon sa Senado. Kinumpirma naman ni Cayetano na nagpaputok ang OSAA ng 27 beses at 5 beses naman ang kabilang kampo. Ayon sa naging ulat sa kanya ni DILG Secretary John Vic Remulla na personal din pumunta sa Senado noong gabi ng insidente
upang masiguro na ligtas ang mga senador at iba pang mga individual na nasa gusali. Lumitaw ang ugay-ugong na maaaring diversion tactics lamang ang nangyaring insidente upang makatakas si Bato mula sa pagkakaaresto. Huwebes, May 14, 2026. Hindi na nagulat ang marami nang maibalita ang pagtakas ni De La Rosa makalipas lamang ang 3 araw na pagtira sa Senado. Kinumpirma ito ni Cayetano kung saan binasa pa niya ang text message ng asawa ni De La Rosa na humihingi ng paumanhin para dito. Sa ibang balita, inanunsyo rin ni Cayetano, isang kilalang kaalyado ng mga Duterte, na aaksyonan na agad ng mataas na kapulungan ang kasong impeachment laban kay Sara Duterte. Nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa darating na Lunes, May 18, 2026. Sa kung ano ang kahihinatnan ng impeachment sa Senado, iyan ang aabangan ng publiko sa mga susunod na araw. Sa estado ng politika ngayon, mapapasigaw ka na lang ng ding ang Bato dahil tila kailangan na ata ng himala para matuldukan ang bangayan ng mga kampo. Sa huli, sana matamaan ng Bato ang mga nasa pwesto at maalala na buhay ng ordinaryong Pilipino ang nakataya rito.